Gera sa Middle East mga kapatid, malapit na daw matapos ayon yan kay US President Donald Trump. So pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Disclaimer mga kapatid, hindi sa akin galing ang report na to. Sabay-sabay nating panonoorin ang balita at magbibigay po ako ng reaksyon, komentaryo, pag-a-analyze o pag-a-analisa at opinion. Sabi rito mga kapatid, bahagyang bumaba ang presyo ng langis matapos i-anunsyo ni President Donald Trump na malapit na daw matapos etong nangyayaring digmaan dito sa Middle East, sa Iran kontra Amerika at Israel. So itong balitang to ay mula rito sa UNTV News. Bago natin to simulan, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman po ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Again, ulitin ko, hindi sa atin galing tong balitang to. Tayo'y sabay lamang na manonood. Magbibigay lang po ako ng reaksyon at komentaryo. Alright, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Nagtipon ng mga bansa ng Group of Seven o G7 upang G7. talakayin ang posibleng mga hakbang para patatagin ang supply ng enerhiya habang nagpapatuloy ang digmaan sa gitnang silangan. Isa sa mga pinag-usapan sa pagpupulong ay ang posibleng paglalabas ng langis mula sa strategic oil reserves ng mga bansa kung lalala pa ang pagkagulo sa global supply. Ayon kay UK Chancellor Rachel Reeves, handa ang mga bansa na magtulungan upang patatagin ang merkado ng enerhiya. I stand ready to support a coordinated release of collective International Energy Agency oil reserves. Oh, may oil reserve. Samantala matapos sumirit sa halos $120 kada bariles ang presyo ng langis noong Lunes, bahagya itong bumaba matapos magpahayag si US President Donald Trump na posibleng malapit nang matapos ang military operation sa Iran. So sabing gano'n ni US President Donald Trump, no? Malaki impact ng kanyang mensahe kasi bahagyang bumaba yung presyo ng langis. Malapit na daw matapos, no? Etong gera o etong digmaan. Hindi natin alam kung kailan pero sinabi niya malapit na. Siguro mga kapatid, no, sa pag-aakala ng Amerika at ng Israel na kapag nagapi nila yung mga leader nitong Iran is matatapos na. Magkakagulo na at mawawalan na ng puwersa itong Iran. Pero parang hindi ganun yung nangyari. Eto'y batay lamang sa napapanood ko mga tol. Siguro malaya naman ako magbigay ng opinion, di ba? Opinion ko lang naman to eh. Lalo ngayon mga tol, 'di ba na ano nga nila, napatay nga nila yung supreme leader ng Iran. Sa unang bugso pa lang, yun agad ang tinarget nila eh. 'Di ba? Pero ngayon meron nang pumalit. Eto ngang anak, si Mojadab, basta yun ang pangalan mga tol. Khamenei din, anak ng nasawing supreme leader ng Iran. Pero habang wala pa yun habang wala pa mga tol, kita nyo naman patuloy pa rin pumapalag ang Iran mga kapatid. Pero sa ngayon, inanunsyo nga ni US President Donald Trump na malapit ng magwakas. Hindi natin alam kung sa paanong paraan. No? Kung sa paanong paraan, susuko ba ang Iran? O magsisisfire sila o titigil na ba sila sa pag-atake dito sa Iran? Di natin alam mga kapatid. Abangan na lang natin yan sa mga susunod na mangyayari. And some people could say they're pretty well complete. We've wiped every single force in Iran out very completely. Most of Iran's naval power has been sunk. It's on the bottom of the sea. Napalubog na nila yung mga warship ng Iran. No? Napalubog na nila yon mga tol. Iran's naval. Pero magpahanggang ngayon, nakikita pa rin natin sa mga balita, patuloy pa rin na naglo-launch ng missile strike etong Iran, no, patungo sa Israel at tinatamaan pa maging ang ibang Gulf countries. Power has been sunk. It's on the bottom of the sea. This was just an excursion into something that had to be done. We're getting very close to finishing that. Bumaba ang presyo ng langis at naglaro sa humigit kumulang $70 kada bariles, bagamat nananatiling mataas kumpara sa presyo bago sumiklab ang digmaan. Gayunman nananatiling nakabantay ang mga trader matapos magbanta ang Iran na hindi papayagan ang paglabas ng langis sa Gulf hanggat hindi itinitigil ang pagbobomba ng Estados Unidos at Israel. To, sabi ni Ali Larijani,
Strait of Hormuz will either be a strait of peace and prosperity for all or will be a strait of defeat and suffering for warmongers. Sabing ganon mga tol. Ang Strait of Hormuz na dinadaanan ng halos ikalimang bahagi ng langis sa buong mundo ay halos huminto ang daluyan ng mga oil tanker dahil sa tensyon sa rehiyon. Dahil dito ramdam na ang epekto ng pagtaas ng langis sa ilang bansa sa Asia na malaki ang dependensiya sa imported fuel. Sa Bangladesh nagkaroon na ng fuel rationing at pinapangalagaan na ng militar ang mga oil depot habang humahaba ang pila sa mga gasolinahan. Sa Vietnam naman, mahabang pila ng mga motorista ang naiulat sa mga gas station habang tumaas ng higit 20% ang presyo ng gasolina. May napapanood nga ako rin kahit dito sa Pilipinas bago pa man pumatong pa no yung banibagong presyo ng gasolina. Haba na rin ang pila. Ako buti na lang nakapagpagas na ako mga tol nung nasa 58 pa lang. Ngayon nasa 60 plus, 67 na ata, 65. Yung kasi regular lang naman ng pinapagas ko hindi naman diesel yung sasakyan ko Pero mas mataas ang diesel ngayon mga tol, no? Pero mas matataas pa daw yan sa mga susunod na panahon, sabi. Kahit sa Pilipinas at ilang bansa, Dito sa Pilipinas. tumaas ng higit 20% ang presyo ng gasolina. Kahit sa Pilipinas at ilang bansa sa Timog Silangang Asya, nagmamadali ang ilang motorista na magpakarga ng gasolina dahil sa pangamba sa posibleng pagtaas pa ng presyo ng langis. Sa ngayon, nananatiling pabago-bago ang galaw ng presyo ng langis habang nagpapatuloy ang digmaan at mga banta sa mahalagang oil route sa Middle East. Napaka-importante kasi talaga nun yung Strait of Hormuz kasi nga 'di ba sa maraming balita na ating napanood 20% ng global oil doon dumadaan. Marami nagsasabi bakit di na lang kayo kumuha sa Venezuela ganyan-ganyan mga tol. Kasi nga hindi yun katulad kahit na maraming reserve ang Venezuela mga tol, onti lang kasi yun napoproduce nun. Onti lang yung production nun. At saka yung crude oil doon, hindi katulad nung nagagawa dito sa Iraq o doon sa Middle East. Medyo mas mahirap, mas mahal i-refine yung mga langis na nakukuha doon sa Venezuela. So hindi pa rin niya kayang supplyan yung pangbuong munduhan na katulad nung nagagawa nung Middle East na dumadaan dito sa Strait of Hormuz. Anyway mga kapatid, ito na nga ang mga nangyayari Abangan pa natin sa mga susunod kung paano nasabi ni Trump na malapit nang magwakas etong digmaan. Kung totoo man yan, sana talaga matapos na yan. Di natin alam kung sa paanong paraan, kung titigil na ba nila ang pag-atake, kung susuko ba itong Iran. Sa palagay ko, hindi nila mapapasuko yung Iran. O basta-basta nila mag-a-announce ng victory etong si Trump matapos alam mo na paulan na ng bomba etong Iran. Pero ang mahalaga mga kapatid, sana bumalik na ulit sa kapayapaan at maibalik na ulit sa dating presyo. Okay na ako dun mataas na nga yung 54, 55 okay na ako dun mataas na yun Wala pang gera yun pero kung ngayon aabot pa daw sa mas mataas 80 di ba? Sobrang hirap niyan lalo-lalo na sa ating mga kababayan na maliit lang din ang kinikita at araw-araw na sumasahod lang ng minimum, di ba? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba, mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.